Ayos ka lang ba kung sasama ka? Paul, pwede mo ba ipakita saan tumuloy si Amanda nung nandito siya? Mahirap paniwalaan, pero ang babaeng hinahanap ng pulis, si Amanda Dean, ay nawawala na ng mahigit 5 taon. Dito ba? Dito tumuloy si Amanda? Oo, sige. Sino pa? Dito rin ba tumuloy si Fred? Dito tumuloy si Fred. Naniwala sila dahil sinabi ng sheriff na buhay pa siya, kaya kumapit sila sa pag-asa. Nasaan ang kwarto? Alam mo ba? Doon sa likod? Gusto ko si Amanda at gusto rin niya ako. Oo. Wala kaming masasabi. Hindi kami nananakit ng iba. Sobrang sakit nito sa aming pamilya. Ang tanong namin, bakit? Sobrang sakit nito dahil pamilya lang silang gustong malaman kung nasaan ang nawawala nilang mahal sa buhay at humingi ng tulong pero hindi sila natutulungan. Ano ang nangyari sa loob ng camper? Si Amanda Dean ay 36 na taong gulang, isang ina ng 4, at siya ay nawala noong Hulyo 11, 2017. Nag-aalala ang kanyang pamilya. Hindi normal na hindi sila makarinig mula kay Amanda. Nasa junior high school pa, ang kanyang mga anak na lalaki nang siya ay mawala. At ang kanyang panganay na anak na lalaki, si Joshua, ay kaka-graduate lang ng high school. Noong 2017, katatapos ko lang mag-8, may natanggap akong tawag. Alas, mabaliw kami sa pag-aalala sa pagkawala niya. Sa maliit na bayan ng Collins, Ohio sa Midwest, napakabihira na may nawawala. Sobrang probinsya at liblib ang lugar. May ilang mga sakahan doon. Alam mo, walang malalapit na kapitbahay. Walang dikit-dikit na bahay. Hindi rin masikip at kaunti lang ang trapiko. Hindi naman talaga maraming krimen dito. Kung titignan ang ulat ng krimen, ang grado nito sa kaligtasan. Isang maliit na rural na bayan ito. Kahit dito na magkakakilala lahat ng kapitbahay, hindi pa rin makita si Amanda Dean. Noong Hulyo 11, may natanggap akong text, tapos ilang linggo ko siyang hindi nakita. Pagkatapos, nag-text si Ren na wala si Amanda sa kubo. Si Ren ay ang ina ni Fred. Si Fred o si Frederick Rear na 34 na taong gulang ay matagal ng kasintahan ni Amanda. Nagpatuloy siyang nagsabing wala si Amanda sa kubo at sana ay maayos siya. Sila ni Fred ay hindi talaga itinadhana para sa isa't isa, kaya nataranta ako. Hindi basta-basta alis ang kapatid ko. Kaya alam kong may mali. Kaya malinaw na nag-aalala ang pamilya niya. Agad silang pumunta at nag-report ng nawawalang tao. Noong Hulyo 11, inireport ni Shannon sa sheriff na nawawala si Amanda. Pumunta sila sa property ng Greer at wala ron si Fred noong oras na pumunta sila. Nakatira sina Fred at Amanda sa property ng magulang niya, yung nakita natin kanina sa body cam. Nakatira siya sa kubo, nakatabi lang ng bahay ng mga magulang sa parehong bakuran. Parang maliit na barong-barong lang talaga. Mas maganda pa siguro kung tawaging kubo. Wala itong banyo o anumang ganong pasilidad sa loob. Walang indoor plumbing doon. Kaya kapag kailangan ni na Fred o Amanda magbanyo, pupunta pa sila sa bahay ng nanay ni Fred. May isang kwarto, isang sala, at pagpasok mo, parang may maliit na bar o kitchen area doon. Hindi nga talaga kusina, kundi doon lang siya kumakain. May refrigerator naman sila. Simple lang talaga yon, pero yun lang ang gusto niyang espasyo. Gusto niyang gawin ang mga bagay sa sarili niyang paraan. Isa siyang napakalayang espiritu. Si Amanda ang bunso at pangatlong anak kong babae. Napakaganda lang talaga ni Amanda. At mahilig siyang kumanta, palakaibigan siya, madali siyang makihalubilo. Maliit siya, pero matapang at masigla. Sang-ayon ako dyan. Pero siguradong puno siya ng enerhiya.
At palagi siyang nariyan kapag kailangan mo siya para tumulong sa kahit ano. At hindi kailanman naging nakakabagot kapag kasama siya. Sigurado yan. Masaya siyang kasama. Siya ay talagang napakasaya niyang kasama. Tuwing dumadalaw siya, palagi niya kaming dinadala kung saan-saan. Wala talaga ako masasamang alaala kasama ang nanay ko. Kaya ganun. Ako rin. Puro magagandang alaala lang talaga. Nanay ko lang ang meron ako. Wala akong naging parang ama sa buhay ko. Kaya kami lang ng nanay ko sa matagal na panahon. Sa huli, siya ang naging pinakamatalik kong kaibigan. Ngayon, ang panganay na anak ni Amanda, si Josh, ay tumira kay Amanda at pagkatapos ay sa kanyang lola. Ang tatlo pa niyang anak ay tumira naman sa kanilang ama. Siya ang ex ni Amanda bago siya napunta kay Frederick Rear. Hindi ako sigurado kung kailan sila unang nagkakilala. Ang sabi sa akin ay nag-date sila noon, tapos naghiwalay, at pagkatapos ng 1 taon o 2, bumalik siya kay Fred. Bata pa talaga ako noon at pupunta kami doon at si Fred ay may anak na babae. Kaya kami ng anak niya ang magkasama lagi. Sumasama rin sa amin maglaro ang kapatid niyang may autism na hindi nagsasalita. Nang mawala si Amanda, syempre ang tanong ay, may kinalaman ba si Fred Rear dito? O kahit papaano, alam ba niya kung nasaan siya? Kaya pumunta sila sa ari-arian niya. Noong Hulyo 12, gusto namin bumuo ng maliit na search team. Mga 6 hanggang 10 siguro sila na naghahanap kay Amanda. Kinuha ko ang ilang kaibigan at sabay kaming pumunta ron para hanapin siya. Nice nilang maghanap malapit sa tinitirhan ni na Amanda at Fred Rear. Dayon pa man, may malaking karatula na nakapaskil sa lugar na iyon. May mga karatula sa ari-arian ng mga Rear, bawal pumasok, ang mga lalabag ay babarilin. Noong Hulyo 12, pumunta kami roon matapos naming makausap ang sheriff. Sinabi naming magbuo kami ng maliit na search team at pinaalalahanan niya kaming huwag pumasok sa mga ayaw mapapasok. Kaya bumisita ang search party sa ibang kapitbahay na mas magiliw ang pagtanggap. At habang naroon sila, may nangyaring pambihira. Habang naghahanap, nakatanggap ako ng tawag mula sa opisina ng sheriff ng Huron County. Sinabi nila, pwede po ba kayong pumunta sa opisina ng sheriff? May impormasyon kami tungkol sa anak niyon, si Amanda. Hindi namin alam kung ano ang maririnig namin, kaya yon ang pinakamahabang biyahe para sa akin dahil hindi ko alam ang mangyayari. 20 minutong biyahe mula Collins papuntang departamento ng sheriff kung saan naroon ang kubo. Parang walang katapusan ayon sa nanay ni Amanda. Nang dumating sila sa opisina ng sheriff, pigil hininga sila lahat. At iniisip mo, pwedeng ibigay sa akin ang pinakamasamang balita habang papasok ako sa opisina ng sheriff. Pero hindi naman ganoon. Sinabi nila na natagpuan na siya, ligtas na sa isang bahay at maayos ang pag-aalaga sa kanya. Wala nang ibang mahalaga. Hindi mahalaga yon. Ang mahalaga ay malaman kong ligtas ang anak kong babae. Medyo nakakabahala ang sumunod na sinabi ng sheriff. Sabi niya, hindi nila pwedeng tawagan si Amanda. Siya lang ang dapat magbigay ng mensahe sa kanila. Pwede siyang umuwi o tumawag sa pamilya niya, adulto na siya. Mayas siyang inaalagaan. Nang marinig kong sinabi ng sheriff na ligtas at maayos siya, napaka-positibo kong tao. Kaya naniwala ako sa lahat ng sinasabi nila noon. Kaya parang, okay, ayos lang, ligtas siya, ayos lang kami. Alam mo yun, babalik din siya siguro pagkatapos ng 1 taon o 2 kapag nakuha na niya ang tulong na kailangan niya. Sa puntong yon, hindi talaga namin alam ang nangyayari, pero masaya na kami na sinabi sa amin na natagpuan siya. Iyon ang ikinatuwa namin. Sa tingin ko, talagang nagtiwala ang pamilya sa mga pulis. Sinasabi sa kanila na si Amanda ay ligtas at nasa maayos na lugar. At kaya, alam mo yon, maniniwala sila dahil pulisya yon. Pati ang sheriff ay ipinahinto na ang bow hunt, kaya hindi na magbabantay ang mga pulis para kay Amanda. At pagkatapos, sarado na ang kaso. Tapos na, boom, wala na. Lumipas ang mga taon at nagsimula akong tumawag sa mga safe house para sabihin, uy, matagal na siyang nawawala. Anong nangyayari? Nagsimula ako magduda, baka hindi tama ito. Hindi ito tama. Si Amanda ay hindi mukhang ganung tao na basta-basta na lang iiwan ng kanyang nanay, kapatid, at mga anak para gawin yon. Kaya hindi talaga siya akma dun sa normal na inaasahan kumbaga
ng isang tao na ayaw magpakita o magpahanap. Parang sinasabi sa amin na ayaw niya makipag-ugnayan sa pamilya niya. At masakit yon. At masakit din para sa mga bata. Bata pa ang mga lalaki, nag-aaral pa sila, tapos sasabihin sa kanila na uuwi lang ang nanay nila kapag gusto na niyang umuwi. Kapag gusto niyang tumawag, tatawag siya. Masakit yon. Sa paglipas ng mga taon, patuloy na ginagawa ng pamilya ang lahat ng kanilang makakaya para mahanap si Amanda at makipag-ugnayan sa kanya. Nagpadala ako kay Sheriff Corbin ng liham na humingi ng patunay na buhay pa siya. Kung hindi niya mapapatunayang buhay pa siya sa amin ng pamilya, kailangan naming muling buksan ang investigasyon. At ayaw niya akong kausapin. Noong 2020, kumuha sila ng pribadong investigador para magsasat sa kaso. Pero hindi ito umusad. Pumupunta ang pamilya sa panggapan ng sheriff tuwing kaarawan ni Amanda sa Pasko at binibigyan nila ng mga cards si Amanda. Pakiabot po ito kay Amanda. Hindi ko alam anong nangyari sa mga card na yon. 5 taon matapos mawala si Amanda, nagsawa na rin sa wakas ang pamilyang ito. Disyembre ng 2022, kinontak ng pamilya ni Amanda Dean ang Cleveland Missing. Organisasyong tumutulong sa mga pamilyang may nawawalang mahal sa buhay. Nang makialam ang Cleveland Missing, may nakinig din. Nag-usap kami ni Shannon Dean. Pagkatapos, pinapunta agad namin ang pamilya sa Cleveland Family Center at naglaan ng oras para makasama sila. Nagsimulang gumawa ng plano ang Cleveland Missing, pero sa puntong ito, malamig na ang kaso. Kaya napakahirap nitong lutasin. Mula sa pananaw ng mga alagad ng batas, alam mo, binibigyan ka namin dito ng kasong 5 taon at kalahati ng nakalipas. At maraming nawawalang bahagi. Kaya isipin mo na lang kung paano mo pagsasamahin ang mga piraso kapag halos walang nagawa nun. Halos 6 na taon na ngayon, 6 na mahihirap na taon mula nang huling makarinig mula kay Amanda Dean ang kanyang pamilya. Siyempre, Patuloy umaasa ang pamilya niya na uuwi siya. at ito ang nanay ni Amanda, si Caroline Tokar. Caroline, siyempre, umaasa ka pa rin na makikita pa natin si Amanda. Ginawa namin ang press conference na ito at nakakuha kami ng malaking atensyon para sa kaso at nabuksan ito ng husto. Ang ideya at layunin sa likod nito ay para lang may kalatang balita. No panahong yon, ako ang presidente ng Cleveland Missing. Kaya't nakikipagtulungan ako kay Sylvia Colon sa kaso at dinagawa ko ang bahagi ko bilang tagapag-ugnay sa mga autoridad. Bilang hepe ng lokal na pulisya, si John Majoy ay nakipag-ugnayan sa BCI. Ito ang Ohio Bureau of Criminal Investigation. Nang makilala ko sina Caroline at Shannon, isa sa mga nasabi namin sa kanila ay kinuha na ng BCI ang kaso at tuloy-tuloy ang pagluha nila. Masaya pero malungkot din ang sandaling yon dahil sa wakas, may nakikinig na sa kanila. Nang pumasok ang Cleveland Missing na makialam si Hepe John Majoy at napasali ang BCI, doon talaga nagsimulang magkaroon ng panibagong buhay ang investigasyon na ito. Nawala si Amanda noong 2017 ngayon matapos ang halos 6 na taon, muling binuksan ng BCI ang kanyang kaso. Nagdarasal kami na sana makuha ng BCI ang mga sagot na matagal na naming hinihintay para sa pamilya namin. Di ako makapaniwala sa progreso na nagawa nila para sa amin, pati pagbubukas ng oportunidad at resources. May pag-asa ang pamilya ni Amanda na muling magsama balang araw. Pero bago pa man makalapit ang pamilya sa paghahanap kay Amanda, buhay man siya o patay, kailangan munang bumalik sa simula ang investigasyon na ito. Una naming gustong gawin ay gumawa ng flyer para sa nawawalang tao. Sino ang dapat nilang tawagan? Si Amanda ay hindi man lang nakalista bilang nawawalang tao. Nang sinabi ng sheriff sa pamilya na ligtas si Amanda, tinanggal ang pangalan niya sa database ng mga nawawalang tao. Nawawala si Cleveland. Maganda ang mga flyers na ginawa ni Amanda na pwede naming ipamigay sa mga lokal na lugar para siya'y mahanap. Sa aming paningin, nawala pa rin siya. Simula nun, tuloy-tuloy na lahat.
Ang tanong matapos ang lahat ng mga taon na ito ay kung talagang ligtas si Amanda sa isang shelter o may iba pa, may mas masama pang nangyari sa kanya. Kaya bumalik ang BCI at sinuyod nila ang mga lugar na halos hindi napansin noong una. Kasama na rito ang masusing paghahanap sa ari-arian ng rear. Noong Nobyembre ng 2023, inilabas ang search warrant nang pumunta sila sa ari-arian at nagsagawa ng paghuhukay doon. Nagdala sila ng mga excavator, mga gamit kamay, mga search dog at nilibot nila ang bahay. Isinasagawa nila ang isang kumpletong search warrant. Kaya naghahanap sila ng ebidensya ng krimen na posibleng nangyari 5 taon at kalahati na ang nakalipas, na parang naghahanap ng karayom sa libu-libong dayami. Pero talagang pinagsikapan nila ito. Nang tarungin ng pulisya ang pamilya ni Frederick Rear na nakatira sa ari-arian, nakakuha sila ng posibleng pahiwatig. Bumalik ba dito si Amanda kahit Thailand? Nandun siya? Oo. Saan banda? Sa loob ng camper? Sa loob ng camper? Anong nangyari sa loob ng camper? Yun ang nangyari sa loob ng camper? Oo, sige. Sinong gumawa nun? At si Polly ay mas... Si Polly ay kapatid ni Fred. Umikot siya na parang nung in-interview siya, tinanong siya kung anong nangyari kay Amanda. Ganito siya, oo. At parang in-imagine nila yon, parang ganon. Kasi hindi siya masyadong makapagsalita ng maayos. May autism siya. Ngayon, kinausap ng mga investigador ang parehong pamilya at napagtanto nilang may matibay na ebidensya sa relasyon ni na Amanda at Rear. May ulat ng pulis na naisampa. Binugbog siya ni Fred at nagkaroon siya ng pasa sa mata. Ako ang nag-ulat tungkol sa pasa niya, sa mata, matapos niyang mag-text at mag-voicemail sa akin. Sinabi ni Amanda na ayaw niya magsampa ng kaso. Nag-text siya sa akin nung may chance at sinabi niyang pinasama mo ng kaunti ang sitwasyon, pero alam na nila kung anong ginagawa niya sa akin. At parang nakahinga siya ng maluwag kasi alam na nila ngayon. Well, parang hindi pa rin nakatulong. Malinaw na si Amanda ay biktima ng karahasan sa tahanan. At nakakalito para sa akin kung bakit hindi nila inaresto ang lalaking ito. Magkakaroon kaya ng pagkakaiba kung ginawa nila yon? Hindi natin malalaman pero maaring Binunyag pa ng kapatid ni Amanda, si Shannon, ang isang bagay na lalong nagtutuon ng pansin kay Fred Rear. Laging itinatapon ni Fred ang mga telepono niya, kaya madalas kailangan niyang hintayin na makatulog o mawala ng malay si Fred bago niya ako matawagan o matext. Sasabihin niya na burahin ko ang mensahe o huwag ko siyang i-text pabalik. Ite-text kita mamaya, kaya palagi akong naghihintay na siya ang mag-text sa akin. Sinubukan niyang iwan siya ng ilang beses. Pero sa huli, palagi rin siyang bumabalik. Mas malinaw na ngayon ang buhay ni Amanda noong 2017 para sa mga bagong investigador. Ito ay isang babae na naipit sa isang napakagulong relasyon at nawawala na siya ng 6 na taon. Wala silang pinalalampas sa pagsisiyasat sa matagal ng hindi nalulutas na kaso. Sinimulan nilang pagdugtungin ng mga piraso ng palaisipan at kumuha ng listahan ng posibleng saksi o may impormasyon. Sige, may isang saksi na nagsabing pumunta siya sa kubo ni Fred. Noong Hulyo ng 2017 yon at nakita niyang may dugo sa lahat ng dako. Nililinis niya ang madugong kalat gamit ang basahan. May isa pang saksi. Sabi nila nagsusunog siya sa tambak na sinusunugan sa loob ng 4 na araw. At 4 na araw daw niyang sinunog si Amanda. Pagkatapos niya siyang tadtarin. Tinatad niya siya. Kinuha niya ang natira, nilagay sa timba at dinala sa sapa. May nabanggit tungkol sa paglalagay sa kanya sa asul na bariles at iba pang bagay. Hindi pwedeng baliwalain ng ganitong mga komento.
Kahit walang smoking gun, nakalap ng pulisya ang sapat na circumstantial evidence para arestuhin si Frederick Rear. Naniniwala silang pinatay niya ito sa barong-barong na tinitirhan nila, nilinis ang crime scene, sinunog ang kutson na doon niya pinatay si Amanda, pinaputol-putol ang katawan, at saka sinunog ito para itago ang ebidensya. Kaya sa loob ng 1.5 taon, nagawa ng DCI ang hindi nagawa ng departamento ng sheriff. Si Fred Rear ay formal na sinampahan ng kaso. Pagkalipas ng ilang taon mula nang mawala si Amanda, bumisita ang mga investigador sa ari-arian ng mga Rear at inaresto si Frederick. Lorenda. Hi, Lorenda. Anak ko, oo. Hi, Fred. May sapatos ka na ba? Oo, alam ko. Sige, ano meron? May warrant ako para arestuin ka. May sapatos ako. Minsan makapaisip ka, bakit hindi ka muna rito sandali? May dala ka bang kahit ano? Ito, sige. Well, may warrant ako para sa pag-aresto sa sarili ko. Sabi ko, bakit? Sa tingin mo bakit? Ano ba ang pinag-uusapan natin? Na makita ang isang bagay na matagal nang nangyayari at makatrabaho ang pamilyang ito at mapalapit ako sa kanila. Tapos makita kong nangyari yon, para sa akin napaka-surreal talaga. May warrant of arrest ako para sa anak mo. Tawagan mo na lang ang abogado niya. Kaya. Saan galing lahat ng impormasyong ito? Mula sa 1 taon ng investigasyon. Sa tingin ko, ang pangkalahatang asal niya ay parang hindi siya mahuhuli. Ang ugali niya ay parang, nakalusot ako, patunayan mo. Gaano ka nakatagal dito? 36 na taon. Kailan ba talaga ako magre-retiro? Nag-enjoy pa rin ako. Nag-enjoy ka o pinapahirapan ako? Nasasaktan ako. Kay Fred, tama, pasensya na, tara na. Naging napakalaking ginhawa ito para sa pamilya. Parang gabi at araw ang pagkakaiba. Nasa gilid ka ng upuan mo, tapos bigla na lang, alam mo yon, lahat ng inaasa mo ng maraming taon, sa wakas ay nangyari na. Yan ang isang bagay sa kulungan na silang gagawa nun. Pagdating niya sa kulungan, ire-record siya. Sige? Hindi tumigil ang mga investigador sa paghahanap kay Amanda Dean. Sa tulong ng Cleveland Missing, nagkakaroon na ng sagot ang kanyang pamilya. Kasama si hepe ng pulisya ng Newburgh Heights na si John Majoy nang lumabas ang balitang may naaresto na kaugnay ng kanyang kaso. Nang lumabas ang balita, may mga luha, may mga ngiti. May mga yakap at may mga high five pa. Ito ay isang napakalaking bundok na kailangang akyatin. At naabot na nila ang tuktok ng bundok na yon. Ang pangalawa ay ang pagputol ng katawan ni Amanda Dean. Count 3. Camper. Ang bilang na ito ay tumutukoy sa pagsunog ng kutson kung saan namatay si Amanda Dean noong Hulyo ng 2017. Count 4. Tinutukoy ng bilang na ito si Fred Rear na naglinis ng madugong eksena gamit ang tuwalya at basahan at itinapon ang madugong kumot mula sa kama malapit sa barong-barong na tinitirhan nila ni Amanda Dean. Hindi po ako ang nag-iimbestiga niyan. Ang mungkahi ko po ay kumonsulta kayo sa inyong abogado. Alam mo, matagal na niyang ginagawa yun nang hindi nahuhuli. Alam niya ang ginawa niya. Kaya gagampanan niya ang papel para pagtakpan ang ginawa niya. O kahit papano, alam mo, parang sinasabi niyang, swertihin kayong mahuli ninyo ako na klase ng bagay. Baka mawalan siya ng kumpiyansa kapag nakita niya ang ebidensya nakuha ng pulisya. Inanunsyo ngayong weekend ng Ohio Attorney General na si Dave Yost na may mga kasong isinampa na. Ito ang magiging arraignment niya para sa kasong pagpatay, pang-aabuso sa bangkay at pakikialam sa ebidensya mula sa kasong ito
noong 2017. Ipinakita ng ebidensya na siya ang pumatay, pinagputol-putol at sinunog ang katawan ng biktima ng higit 3 araw. At nang malaman niyang hindi matutunaw ang mga buto, doon niya naisipang kunin ang mga buto, itapon ng mga ito mula sa tulay, patungo sa ilog o sapa, at pagkatapos, tapos na ang lahat. Hindi na siya makakauwi at hindi na rin namin siya maihihimlay na maayos dahil sinigurado niyang wala kaming makukuha. Kahit masaya ang pamilya na makita si Rear sa korte habang hinaharap niya ang hustisya, ang muling makita siya ay bumabalik lahat ng sakit. Lahat ng nararamdaman ko, napakaraming magkakahalong emosyon. Malungkot ako, naiinis ako, sobrang galit ako. Makita yung gumawa nun na siya rin huling nakita niya, sobrang sakit para sa akin hanggang kaibuturan. Pakiramdam ko parang wala siyang kaluluwa. Parang blanco siya, parang wala siyang pakialam. Hindi nga siya tumitingin sa kahit sino. Nakapunta ako sa bawat pre-trial. Napagdaanan ko ng lahat. Noong una ko siyang nakita, mukha siyang baliw. Ang laki ng balbas niya, makapal. Ibang-ibang itsura niya kumpara sa pagkakaalala ko sa kanya. Mahirap yon, ang daming emosyon na nararamdaman nun. Siyempre, wala akong magawa sa kanya. Gusto ko sana may gawin, pero hindi ko magawa. Makikita mo na agad sa mukha niya. Noong una namin siya nakita, wala siyang pakialam sa ginawa niya. Walang kahit anong emosyon sa likod ng mga mata niya. Habulin nila tayo palagi. Para sa layunin ng pagdinig at alam mo ba ang mga kasong kinakarap mo ngayon? Medyo. Si Frederick Rear ay nagdeklara ng hindi guilty sa lahat ng kaso. Para sa akin, normal na para sa kanyang magdeklara agad ng hindi guilty. Tungkulin naming sa Cleveland Missing na ihanda ang pamilya. Dahil kapag nakita nila at sinabi, bakit nagdeklara siya ng hindi guilty? Alam mo na, talagang magdedeklara siya ng hindi guilty. Mapipilit ang tuloy ang prosekusyon na patunayan ang kaso. Malakas ang circumstantial evidence ng prosecution, pero kulang pa rin sila ng isang bagay para mapanalo ang kaso. Alam ng prosekusyon na kung walang katawan, mas mahirap ang kaso nila at baka hindi sila makakuha ng hatol. Ang pag-usig sa kaso ng homicide o pagpatay ng walang katawan ay isang mahirap na laban, pero may napakaraming matitibay na ebidensya na nagtuturo sa kanya. Para maiwasan ang mahirap na paglilitis, pero para masigurong mananagot pa rin si Rear, pinag-iisipan ng prosekusyon na alukin siya ng plea arrangement. Pero bago ang lahat, may gusto muna silang makuha sa kanya. Tapat na salaysay kung ano ang ginawa niya kay Amanda Dean. Alam mo, binigyan si Fred Weir ng proffer na ibig sabihin, magsasabi ang akusado ng ilang bagay sa prosekusyon na hindi magagamit laban sa kanila. At inamin niya na sinunog niya ang katawan ng isang lalaki, inilagay ang mga buto nito sa isang timba, at pagkatapos ay dinala ang mga iyon sa sapa at itinapon mula sa tulay. Dinala niya siya sa sapa kung saan niya inilagay ang babae at sinabi ang ginawa niya rito. Nakapunta kami doon. Maraming emosyon ang naramdaman ng pamilya doon. Pero sa tingin ko, may konting ginhawa rin silang naramdaman. Alam mo, naramdaman nila ang matinding emosyon dahil dito inilagay ang mga labi ni Amanda sa sapa na ito. Kaya naging parang surreal at malungkot na sandali ito. Masaya ako na nadala nila ang pamilya doon at nagawa yon para sa kanila. Isa rin itong maliit na paraan ng pagsasara. Dahil sa pag-amin ni Rear, inalok siya ng prosekusyon ng plea deal. Dahil sa matinding pinagdaanan ng pamilyang ito sa loob ng mahabang panahon at muling bubuksan ng sugat na yon at kailangang tumistigo, gusto mo ba talagang pagdaanan ulit yon? Kaya nagkasundo silang lahat na suportahan ng plea arrangement dito. Ang kasong pagpatay na una namin isinampa ay naging kasong involuntary manslaughter. At nauwi siya sa 2 bilang ng pamimeke ng ebidensya at isang kaso ng matinding pang-aabuso sa bangkay. Kaya tiyak na nabawasan ang sentensya. Pero inamin niya na siyang pumatay sa kanya at sinabi niya sa kanila kung anong petsa at kung anong ginawa niya.
Bilang 5, involuntary manslaughter, felony, ng unang antes. Nais mong umamin ng guilty ngayon. Si Rear ay umami ng guilty sa 4 na felony tulad ng involuntary manslaughter, pakikialam sa ebidensya at matinding pang-aabuso sa bangkay. Ang mamamatay tao ay nahaharap sa halos 2 dekada sa bilangguan dahil sa pagpatay kay Amanda Dean, 36 anyos na inang may 4 na anak. Walang anuman oras, pagsisikap o salita. Ang papalit sa mismong pakikinig sa taong pumatay sa mahal mo at sa wakas ay umamin at nagplead ng guilty. Dahil siya talaga ang may gawa. Sa tingin ko, napaka-emosyonal ito para sa lahat dito. Sa tingin ko, naramdaman ng pamilya ang labis na pagmamahal dahil maraming tao, pamilya at kaibigan ang sumuporta sa kanila. Umiiyak ang pamilya ni Dean habang pinapakinggan si Frederick Rear, 42 na umaming pinatay ang kasintahang si Amanda Dean noong 2017. Pero may isang tanong na patuloy na bumabagabag at hindi pa rin nasasagot. Ano ang nangyari sa katawan ni Amanda? Wala man lang kaming kahit isang bahagi niya. Wala talaga. Wala. Kaya talagang masama yan. Hindi maganda. Ang pangit lang talaga. Si Rear ay hatulan sa Enero 5, ngunit tagumpay ito para sa pamilya ni Amanda Dean, na patuloy pa ring lumalaban para sa hustisya ni Amanda. Isang kaso sa Ohio laban kay Frederick Rear, 2024-00 siyam na isa. Pupunta ako, nandito kami para sa hatol ngayong umaga. Kagalang-galang na hukom, tapaunti lang po ang video namin ni Amanda Dean. Sana po ay marinig ninyo ang kanyang boses at paraan ng pagsasalita. Hindi na po namin siya muling makikita, maririnig o makakausap. Hindi mo rin siya mapupuntahan kahit sa puntod. Kaya't pinatugtog ng prosekusyon ang isang video ni Amanda at ito ay noong ipinagdiriwang niya ang kapanganakan ng anak ng kanyang kapatid na si Stephanie. Sobrang saya at overwhelmed ako na may bagong baby kami. May bago akong pamangkin. Masaya akong makita siyang laging masayahin at numingiti kahit anong pinagdadaanan niya. Palagi niyang sinisigurado na masaya at magaan ang pakiramdam ng lahat. Gusto niyang patawanin ng mga tao at nagagawa naman niya ito. Kaya namimiss ko rin yun. Sana'y maging maayos ang lahat. Gusto mo bang kunan ka namin ng litrato? Ang ganda mo, natatakot ako. Ginawa ko ang lahat para maalagaan sina Stephanie at ang kanyang baby. Kung marami ang naantig sa korte, may isang hindi. Sa lahat na nangyari, umasta lang siya na parang wala siyang pakialam sa kahit ano. Sobrang nainis ako sa kanya dahil parang wala talaga siyang pakialam sa kahit ano. Ngayon ng oras para kaharapin ng pamilya sa korte ang pumatay kay Amanda at ipahayag kung gaano sila nagmamalasakit at nasasaktan. Mahirap para sa akin na magsalita ng kahit ano. Nahihirapan ako. Nagagalit lang ako at hindi ko alam kung ano pang sasabihin maliban sa isa siyang masamang tao. Sobrang magalit ako kaya hindi na ako nakapagsalita. Pinatay mo siya, pinagputol-putol at sinunog ang katawan niya sa loob ng ilang araw. Lahat ay may hawak na larawan ni Amanda. Lahat. Punong-puno ang korte noon. Walang maupuan, tayuan na lang, at may mga nakatayo sa likod na may hawak na larawan ni Amanda. At tinanong ko ang isang pamilya kung bakit. Bakit napakahalaga na parang naroon si Amanda sa loob ng korte? At sinabi nila, dahil gusto naming ang huling bagay na makita ni Fred Rear paglabas niya ng korte ay si Amanda. Kagalang-galang na hukom, narito po ako bilang ina ni Amanda Dean. Si Amanda ang bunso sa 3 kong anak na babae. Siya ang aking bunso. Limang at kalahating taon kaming naniwalang uuwi siya. Sa kasamaang palad, kalaunan ay natuklasan naming hindi na siya kailanman uuwi. Kinakabahan siya pero sabi ko ito na ang pagkakataon niyang magsalita dahil matagal na niyang gustong iparating at gusto naming malaman ng lahat. Gusto naming makilala at malaman ng mundo ang nangyari kay Amanda.
Ngayon, ito na ang pagkakataon mo. Kay Fred Rear, hindi ko kaya ilarawan kung gaano kalaki ang nawala sa amin nang pinatay mo ang anak kong babae. Inagaw mo siya sa aming lahat. 4 na anak na lalaki ang naiwan nang wala ang ina. Bakit, Fred? Bakit? Wala kami naiwi kahit anong parte ng anak kong babae. Wala na kami natira. Hindi namin siya mailibing na maayos. Hindi ko nga alam kung paano ko ipapaliwanag kung gaano kasakit ang lahat ng ito. Hindi ko inakaalam mawawala agad ang kapatid kong babae. Miss na kitang kausap, Amanda. Wala na ang panghabang buhay. Hindi lang buhay ni Amanda ang inagaw ni Fred, pati buhay namin sinira niya. Hindi ko na mararanasan ng katahimikan at kabuuan. Palagi ko nang dadalhin ng galit at lungkot. Hindi aksidente ang pagkamatay niya. Hindi ito dahil sa sakit. Hindi rin ito isang kakaibang aksidente. Isa itong malamig na pampatay. Isang halimaw may gawa nito. May inihanda akong sasabihin pero iniwan ko yon sa huling sandali at sinabihan ko siya na wala siyang pakialam. Wala siyang pinapakitang pagsisisi sa kahit anong ginawa niya. Parang wala siyang pakialam na nandito siya. Noong dumadalaw ako doon, masungit siya. Hindi lang niya masama, trinato ang nanay ko, pati ako. Hindi niya nakita ni isa sa amin na graduate. Ang mga kapatid kong lalaki ay nasa middle school at first year high school pa lang. Nakatapos ko lang tapos, hindi siya nakapunta ron. Hindi siya makakarating kapag kami ay kinasal. Hindi niya makikita ang mga apo niya pag nagkaapo na kami. Meron na ako ilan ngayon, may mga alak na ako. Hindi niya makikita yon. Tama lang sa kanya ang natatanggap niya. Wala akong kahit anong pagsisisi para sa kanya. Hindi ko pa siya napapatawad. Hindi ko alam kung mapapatawad ko siya. Kagalang-galang na hukam. Inulit ng Estado ang sinabi ng mga biktima at hinihiling na hatulan ang akusado ng pagkakakulong. Kagalang-galang na hukom, alam kong hihilingin ng pamilya at Estado ang pinakamabigat na parusa. Hindi po ako nandito para ipaglaban ng probation o pinakamababang parusa. Umamin siya sa ginawa niya. Inako niya ang responsibilidad sa mga krimen inamin niya. Iyan ang mga krimen niya. Kaya sinusumitay ko sa inyo ang patas sa sentensya. 8 taon na may bawas para sa panahong naiserbi na. Salamat. Nais ba na akusado na magsalita sa korte? Sige. Hindi ako sigurado. Humihingi ako ng paumanhin sa pamilya Dean, sa pamilya ko at sa komunidad. At salamat po, kagalang ko. Pinahalagaan ko ang iyong, alam mo, Sa sukat ang 1 hanggang 100, para sa antas ng sinseridad, ilalagay ko siguro ito sa mga negatibong 50. Pakitang tao lang yon kung tutuusin, mayabang yon. Hindi yan galing sa puso. Walang pagsisisi, walang panghihinayang, wala talagang kahit ano. Ipapataw ng korte ang sumusunod na hatol para sa bilang 1, pakikialam sa ebidensya, isang felony sa 3 antas. Ipapataw ng korte ang 2 taong kulong para sa 2, matinding panangabuso sa bangkay, felony sa 5 antas, 1 taong kulong. Para sa bilang 5, hindi sinasadyang pagpatay, isang felony sa unang antas. Ipapataw ng korte ang 9 na taong pagkakakulong. Tungkol sa bilang 6, pakikialam sa ebidensya, isang felony sa 3 antas. Ipapataw din ng korte ang 2 taong pagkakakulong doon. Ipapatupad ng korte ang mga sentensya ng sunod-sunod sa loob ng 14 na taon. At iyon ay kabuuang 6. Parang napakagaan ng parusa para sa ginawa ng lalaking ito kay Amanda. Pumatay ng tao, tapos pinutol-putol pa katawan nila? Putulin ang katawan ng isa pang tao at sunugin sila sa apoy? Ibang klase ng kasamaan yan. Hindi yun katarungan. Kahit sino pang iba, mas mahaba pa sana ang sentensya nila. Hindi ko yan maintindihan. Hindi nakuha ni Amanda ang nararapat na katarungan. At hindi yon patas, hindi yon tama. Makakalaya na si Fred Rear mula kulungan matapos ang 14 na taon. Ayon kay Hepe John Majoy, banta siya.
Wala siyang awa bilang mamamatay tao, kaya tama lang na nakakulong siya. Pero hindi pa sapat yon, dinagdagan pa ni Frederick Rear ang sakit. Ngayon, anumang bagay na napasok pa sa kontrata, Humihiling kami ng contact visit kasama ang kanyang mga magulang. ang desisyon na yan ay nasa hepe ng pulisya at institusyon na magpapasya. Nang sinabi niya, pwede ba akong magpahug sa nanay ko? Na ang kapatid kong babae ay hindi na kailanman magkakaroon ng pagkakataon na mayakap ang nanay niya. Bakit siya pa ang pwedeng yumakap sa kanyang ina? Himihini nito sa harap ng lahat? Pero baka hindi si Frederick Rear ang huling magsalita. Pagkatapos hatulan si Fred kinabukasan, may ilang investigador mula sa Pinellas County, Florida na dumating para tanungin siya tungkol sa isa pang kaso ng nawawalang tao. Sa katunayan, si Rear ay kasalukuyang itinuturing na person of interest sa 2 kasong hindi pa nalulutas sa Florida. Ang kaso ng nawawalang tao noong 2018 at pagkamatay ng dating kasosyo sa negosyo noong 2020. Tungkol sa kwento ni Amanda at paghahangad ng hustisya ng kanyang pamilya. Ang hustisya, malayo pa rin yon sa katapusan. Lubos akong pinararangalan na makatrabaho ang dalawa sa ating mga mambabatas ng Estado para sa isang bagong batas. Sana ay maamyandahan na batas. Hahayaan ko silang magsalita pero ito ay tungkol sa matinding pang-aabuso sa bangkay. Ngayon, pagdating sa matinding pang-aabuso sa isang bangkay, kung ano ang ginawa niya sa katawan niya. Dito sa Ohio, ang pinakamataas na parusa na maaari mong makuha ay 1 taon lamang para doon. At ang pamilya ni Amanda ang lumalaban ngayon para mabago ang parusang iyon, para maging hanggang 8 taon na pagkakakulong. Tinatawag naming batas ni Amanda Dean at umaasa kaming mapapalakas. Nito ang parusa sa gumagawa ng ganitong karahasang gawain. Makakatulong ito sa sitwasyon ito, pero sa hinaharap, kung maipapasa natin ito, makakatulong tayo. Kung aalis ako sa trabahong ito, magpapasalamat ako na natulungan at nakilala ko ang mga taong ito. At natutuwa lang ako na nagkaroon ako ng pagkakataon na makita na ang taong responsabel sa pagkamatay ni Amanda ay nahatulan at nasentensiyahan. Hindi mo talaga makukuha ang buong pagsasara, pero kahit paano, nagkaroon sila ng bagong pagramdam ng pagsasara para makapagsimulang magpatuloy. Mahirap ang aming laban at pag-akyat sa loob ng 8 taon at kalahati. Salamat sa Diyos at nandito na kami ngayon. Pero marami pa kaming kailangang gawin bilang pag-alala kay Amanda na kaya namin gawin bilang pamilya. Gusto kong malaman ng lahat ang kwento niya at gusto kong malaman nila kung gaano siya kaganda at kabuti kung gaano siya kamapagmahal at ang kanyang ngiti na nabibigay saya sa buong silid. Nais kong magsilbing babala at mabigay kamalayan sa sinuman tungkol sa karahasang domestiko. Talagang nakakalungkot ang nangyari sa nanay namin, pero ayokong maranasan pa yun ng iba. Gusto kong malaman ng lahat na laging may paraan makaalis. Sa huli, kahit hindi nakahanap ng paraan ang nanay namin, laging merong taong malalapitan, makakausap at matutulungan ka. Napakalungkot ng kwentong ito pero nakaka-inspire din. Kapag iniisip mo ang tiyaga ng pamilya Dean para makakuha ng kasagutan, kapag iniisip mo ang mga taong tumulong sa kanila para makuha ang mga sagot na ito, baka ito ay magbigay ng pag-asa sa ibang pamilya na dumadaan din sa sakit ng pagkawala ng mahal sa buhay.